Isang gabi, noong Disyembre 2016, dumating si Rafi de la Peña, 39 anyos sa kanilang bahay sa San Mateo, Rizal, nang walang pasabi. Isa siyang OFW na nagtatrabaho bilang welder sa Al Khobar, Saudi Arabia sa loob ng mahabang panahon. Dala niya ang pagod ng biyahe, ngunit naroon din ang pananabik ang pag-asang muling mayayakap ang asawa at anak na 3 taon na niyang hindi nasisilayan. Ngunit imbes na kasiyahan, pagkabigla ang bumungad sa kanya. Pinagbuksan siya ng pinto ng kanyang asawa, si Lara de la Peña, 36 anyos. Sa halip ng ngiti o yakap, takot ang unang nakita niya sa mga mata nito. Tahimik si Lara, tila hindi makakilos. Doon pa lamang ay ramdam na ni Rafi na parabang may mali. Pagpasok niya sa bahay, napansin niya ang malaking pagbabago sa paligid. Wala ang malaking TV set sa sala. Bakante ang lugar kung saan dati ay nakalagay ang ref at sofa. Sa kwarto naman, wala ang mga alahas ni Lara at ang mga gadgets ng mga anak. Habang iniikot niya ang bahay, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Ang lahat ng pinaghirapan niya sa ibang bansa ay tila naglahong parang bula. Pagkalipas ng pag-ikot niya sa bahay, agad niyang sinuri ang bank account ng misis niya na nagsisilbing savings account nilang mag-asawa. Halos wala na rin itong laman. Bukod pa roon, nalaman niyang may mga utang na nakapangalan sa asawa, mga lending at private loans mula sa mga lokal na bangko. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng 1 taon. Nanginginig si Rafi habang humihingi ng kasagutan sa asawa. Ngunit si Lara ay takot na takot at hindi alam kung saan huhugutin ang mga salita para magpaliwanag. Taong 2014, halos magtatatlong taon na ang lumipas mula nang umalis si Rafi para sa ikalawang kontrata niya sa Saudi. Sa panahong yun, sinigurado niyang regular ang padala, maayos ang komunikasyon, kumpleto ang pangangailangan ng kanyang mag-ina. Ngunit sa bawat buwan ng pagkakalayo, unti-unting nagbago ang mundo ni Lara. Nakaramdam si Lara na tila may kulang sa kanyang buhay. Bagamat hindi nagkulang si Rafi sa pagbibigay ng lahat sa kanya, ay naghanap pa rin si Lara at hindi na kontento sa pagmamahal ng asawa. Noong mga unang buwan ng 2016, sa gitna ng pagkabagot, natutunan niyang mag-explore sa internet at makipagkilala sa ibang mga individual. Noong una, ay binalak lang niyang magkaroon ng mga bagong kaibigan, ngunit nag-iba ang ihip ng hangin nang makilala niya si Glenn. Si Glenn ay tubong Maynila, 29 anyos, matipuno at malakas ang karisma. Sa una, simpleng usapan lang, magaan, nakakatawa at nagbibigay ng pansin na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit habang tumatagal, naging mas madalas ang kanilang komunikasyon. Ang mga mensahe ni Glenn ay naging sandigan niya sa bawat gabi at unti-unti napalapit siya rito. Sa kalagitnaan ng 2016, dumating ang gabing nagbago ang lahat. Habang nasa sleepover ang anak, inimbitahan ni Lara si Glenn sa kanilang bahay. Nagkaroon sila ng inuman, pagsasaya at kwentuhan, at sa gabing yon ay nangyari ang isang ipinagbabawal na pagniniig sa dalawa. Naging mapusok ang gabi na parabang hindi nila iniisip ang kahahantungan ng kanilang maalab na pagtatagpo. Kalaunan ay napagod si Lara at mahimbing na nakatulog habang katabi sa iisang higaan ang lalaking hindi niya asawa. Hindi niya alam na ang gabing yon ang magiging simula ng bangungot na hindi niya matatakasan. Isang pagkakamaling habang buhay niyang pagsisisihan.
Kinabukasan, maagang nagising si Lara. Tahimik ang buong bahay at wala na si Glenn. Sa halip na aliw, kaba ang bumalot sa kanya. Nang suriin niya ang paligid, napansin niyang may mga bagay na nawawala. Wala na ang kahon ng mga alahas na noong gabi lang ay nasa ibabaw ng mesa sa tabi ng kanilang kama. Nawawala rin ang perang nasa aparador, pati ang ilang mga gadgets sa kwarto. Hindi niya alam na habang nakikipag-inuman siya kay Glenn ay minamanmanan na pala nito ang mga gamit sa kanyang bahay. Nung una, hindi niya alam kung anong gagawin. Tinawagan niya si Glenn ngunit hindi ito sumasagot. Ilang oras lang ang lumipas, nakatanggap siya ng mensahe. Ang tono ay malamig at walang pakundangan. May hawak daw siyang video ng kanilang pagtatalik nung gabing yon. Isang kopya na maaaring makarating kay Rafi kung hindi siya susunod sa gusto ng lalaki. Unang hiningi ni Glenn ang 30,000 pesos mula kay Lara. Sa takot na mabunyag ang kanyang kasalanan, agad siyang nagpadala ngunit hindi doon natapos ang lahat. Muling nagpadala si Glenn ng mensahe. Humihingi ito ng dagdag. Sa bawat linggong may bagong halaga, 10,000, minsan 15. Sa bawat banta ay mas lalong lumalalim ang takot ni Lara. Unti-unti ay nabawasan ni Lara ang ipon nilang mag-asawa sa bangko. Nang maubos yon, sinimulan niyang ibenta ang ilang mga gamit sa bahay. Sinundan yon ng pangungutang sa lending at pagbebenta ng maliit na lote na pag-aari ng kanilang pamilya. Lahat ng ito ay ginawa niya ng palihim sa pag-asang matatapos na ang pangingikil. Ngunit habang nagpapatuloy, lalo lamang siyang nasasadlak sa tila kumunoy ng pagdudusa. Natutunan niyang magsinungaling kay Rafi. Kapag tumatawag ito mula Saudi, palaging nagdadahilan na siya ay abala. Iniiwasan niya ang mga video call at mas pinipiling hindi magpakita. Sa bawat mensahe ay may kasabay na guilt at takot. Ngunit wala siyang magawa. Sa isip niya ang pag-amin sa kasalanan ay tuluyang sisira sa kanilang pamilya. Maging sa kanilang anak ay naglihim si Lara. Sinabi niyang kailangan niyang ibenta ang mga kagamtan dahil sa hinaharap ay lilipat sa mas magandang tirahan. Naniwala ang kanyang anak at hindi naghinala na may mas malalim palang dahilan kung bakit ginagawa yon ng kanyang ina. Sa loob ng ilang buwan, halos maubos ang lahat ng kanilang naipundar. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtanong kung bakit tila unti-unting nababawasan ang mga gamit sa kanilang bahay. Hindi niya na maalala kung ilang beses siyang umiyak sa gabi. Hawak ang telepono at binabasa ang mga mensahe ng lalaking minsang nagpangiti sa kanya. Ang boses na dating nagbibigay ng aliw ay pinagmulan ngayon ng kanyang pangamba. Alam niyang mali, alam niyang kasalanan, ngunit hindi na niya alam kung paano makakalabas sa pinasok na gusot. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan nang naubos ang lahat ng ipon, ang gamit, pati ang respeto niya sa kanyang sarili. Sa kabilang banda napapansin ni Rafi ang pagbabago sa kanyang asawa. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya matukoy kung kaya't siya na ang nagpa siyang gumawa ng hakbang. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw na matagal nang kinatatakutan ni Lara. Isang gabi ng Disyembre, taong 2016. Tahimik siyang naguhugas ng pinggan nang marinig ang pagtigil ng isang tricycle sa labas. Pagbukas niya ng pinto, bumungad si Rafi. Hawak ang isang maleta at isang bag. Walang nasabi si Lara. Ang biglang pag-uwi ni Rafi ay labis niyang ikinagulat. Habang nakatayo ito sa may pinto, mabilis na napansin ang pagbabago sa bahay. Wala ang mga dati nilang kagamitan, wala ang mga alahas at maging ang dating
maaliwalas na sala ay tila nilamon ng kawalan. Sinubukan niyang tanungin si Lara kung ano ang nangyari. Natakot si Lara sa mga titig ni Rafi at sinubukang magdahilan na scam daw ito ng malaking halaga sa isang negosyong pinasok niya at natakot itong malaman ni Rafi. Hindi makapaniwala ang lalaki sa mga naririnig. Natuklasan niyang bukod sa mga kagamitan ay naubos din ang kanilang ipon. Sa labis na galit ay pilit niyang pinaamin si Lara sa katotohanan hanggang sa tuluyang gumuho ang kasinungalingan ng babae. Nang kunin ni Rafi ang cellphone ni Lara, doon niya natuklasan ang buong katotohanan. Ang pangingigil sa kanya ng lalaking si Glenn at ang naging pagtataksil ni Lara habang siya ay nagpapakahirap sa ibang bansa. Nang gabing yon ay pinalayas ni Rafi si Lara sa kanilang bahay. Ang kanilang anak ay saksi sa galit ng kanyang ama at hindi rin niya maunawaan kung paanong nagawa ng kanyang ina ang magtaksil sa kabila ng pagiging responsable ni Rafi. Nagmakaawa si Lara, ngunit wala siyang nakuhang awa mula kay Rafi. Habang nangyayari ang iskandalo, ay naroon ang mga kapitbahay at nakatanaw sa paligid. Sa kahihiyan, wala nang nagawa si Lara kundi umalis at umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang sa Laguna. Kinabukasan umalis si Rafi sa bahay. Sa loob ng ilang araw nagsampa siya ng kaso laban kay Lara. Ang perang ginamit sa pakikipagkita, ang mga gamit na ibinenta at ang ipon na ginamit sa ibang lalaki ay naging bahagi ng reklamo. Tuluyan ding pinutol ng kanyang anak ang ugnayan nito kay Lara. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang mabuo ang kwento sa mga kapitbahay. Pagtataksil at panloloko ni Lara kay Rafi ay naging laman ng mga usapan nila. Samantala, nagplano si Rafi upang matukoy ang lalaki sa likod ng pagkasira ng kanyang pamilya. Ginamit ni Rafi ang cellphone ni Lara. Patuloy ang pangingikil ni Glenn ngunit hindi niya alam na ibang tao na ang kanyang kausap. Sinabi ni Rafi gamit ang pagkakakilanlan ni Lara na may huling halagang 200,000 na handa niyang ibigay kapalit ng kopya ng video. Sa una, tumanggi si Glenn, ngunit kalaunay pumayag din dahil sa malaking halaga. Agad nakipag-ugnayan si Rafi sa mga otoridad. Sa tulong ng PNP Anti-Cybercrime Group, isinagawa ang isang entrapment operation. Nakipagkita si Glenn sa isang cafe sa Maynila sa inakala niyang si Lara. Ika-28 ng Disyembre, taong 2016, bandang alas 5 ng hapon, pumasok sa cafe ang isang lalaking pamilyar sa larawan sa cellphone. Nakasuot ng polo, bitbit ang maliit na bag. Umupo ito sa mesa at maya-maya ay sinagot nito ang text na pinadala ni Rafi. Sa puntong yon, lumapit ang mga kooperatiba para tuluyang arestuhin si Glenn. Nakumpiska sa kanya ang cellphone na naglalaman ng conversation niya kay Lara, gayon din ang maselang video na ginamit niya upang i-blackmail ang babae. Sa investigasyon, natuklasan na matagal nang may kaso ang lalaking nakilala ni Lara bilang Glenn. Ang tunay nitong pangalan ay Virgilio Montabo, 32 anyos, at may nakabinbing warrant of arrest sa parehong uri ng krimen: estafa at identity fraud. Ginamit niya ang iba't ibang pangalan upang makapanloko ng mga babae sa social media. Mula sa kanyang bank account, na-recover ng mga otoridad ang ilang halaga na ipinadala ni Lara. Sa araw na nahuli si Virgilio, naroon si Rafi sa presinto. Tahimik niyang pinagmamasdan ng lalaking sangkot sa pagkasira ng tiwala at dangal ng kanyang pamilya. Pagsapit ng Marso, taong 2017, nagsimula ang paglilitis sa magkahiwalay na kaso laban kay Virgilio at kay Lara.
Sa unang pagdinig, inilatag ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya. Ang mga transaksyon sa bangko, mga screenshot ng usapan at ang kopya ng video na ginamit sa pangingigil. Sa harap ng mga hurado, malinaw na naipakita kung paano ginamit ni Virgilio ang pagnanasa at takot ni Lara para sa sariling kapakinabangan. Umamin si Virgilio sa kasong cyber blackmail at estafa, ngunit humiling ng plea bargain. Tumanggi ang korte at itinuloy ang buong paglilitis. Sa huling hatol, napatunayan niyang nagkasala sa mga kasong cyber blackmail, estafa, identity fraud, at paglabag sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Nahatulan siya ng 20 taong pagkakabilanggo dahil dito. Samantala, si Lara de la Peña ay napatunayan ding nagkasala sa batas dahil sa pagtataksil sa kanyang asawa. Paggamit ng kanilang mga ari-arian upang pagtakpan ang kanyang kasalanan. Ang kaso ni Lara ay umabot sa 2 mabigat na paratang, adultery at qualified theft, kasama ang psychological abuse sa ilalim ng VAWC, Law of Republic Act 9262. Ang prosekusyon ay nagpresenta ng mga dokumento ng bangko, mga pahayag ng anak, at mga ebidensya ng pagkakaroon ng relasyon kay Virgilio. Sa testimonya ng anak, malinaw ang naging epekto ng nangyari: trauma, galit at pagkawala ng tiwala sa sariling ina. Sa desisyong inilabas ng korte, si Lara de la Peña ay nahatulan ng 15 pagkakakulong. May kasamang probation dahil sa unang paglabag. Labis ang pagsisisi ni Lara, ngunit wala siyang nagawa kundi tanggapin ang hatol ng husgado. 2 taon nang lumipas matapos ang hatol, sa Saudi Arabia, muling nakabalik sa trabaho si Rafi de la Peña bilang welder sa parehong kumpanya na minsan niyang iniwan. Tahimik ang kanyang buhay, malayo sa ingay ng eskandalo. Sa bawat araw ng trabaho, dala pa rin niya ang mga alaala ng pagkawasak ng pamilya. Ngunit hindi na ito ganoon kabigat. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng pagtanggap. Ang kanilang anak na ngayon ay nasa kolehiyo ay pinapaaral niya mula sa kanyang kinikita. Mas matipid siya ngayon, mas maingat, ngunit pareho pa rin ang layunin: ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak. Samantala, sa Correctional Institution for Women, nanatiling nakakulong si Lara de la Peña. Tahimik ang kanyang mga araw, madalas sa loob ng maliit na silid na pinagbabahanginan ng ibang mga bilanggo. Minsan lamang daw siya dinalaw ng kanyang anak at hindi na yun naulit. Naging napakasakit para kay Lara na mawala ang lahat sa kanya at wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili. Ang lalaking minsang tinawag niyang Glenn, si Virgilio Montalvo, ay nanatili rin sa kulungan. Pinagbayaran ang mga kasong nag-ugat sa panlilinlang. Ang kwento ng mag-asawang minsang nagmahalan ay nagtapos sa 2 magkaibang direksyon. Isa sa malayong bansa at isa sa bilangguan. Gayunpaman, ito ang muka ng hustisya. Ang kataksilan ay maaaring makasira ng pamilya, ngunit hindi nangangahulugang dito nagtatapos ang lahat. Mabigat man ang naging kabayaran, ngunit ang kapayapaan sa puso ni Rafi ay hindi kayang tumbasan ng mga bagay na nawala, kahit pa ang pera o ang asawang nagtaksil sa kanya.